Ay, magandang gabi mga friend. Ginabi. Ha? Biyernes Santo. Nilabas o, mahal na po ang Jesus Nazareno. Ang daming tao. May nakikita ka ba kasi? Ako din, walang makita kakilala. Kanina si Ryan Flores, nakita ko. Pinokus ko talaga si Ryan. Para meron naman akong souvenir na isang tao. Ay, nasira na naman ang drone. Natirador. Medya mas matanda ko kaysa dito. Halos sabay yan. Parehong mababa. Grabe o, no? Daming tao. Alam nyo, merong mga i-relay na ho natin dito. No? Marami yung nagsasabi, no? Na bakit daw ganyan ang pagsamba ng mga imahe ng tayong mga Katoliko, no? Na sumasamba daw tayo sa mga ganyang imahe, nalikha ng tao, mga whatsoever. Paulit-ulit ng mga post. Marami hong kanya-kanya hong ano eh. Kaya iglesia, ba? Hindi sila maan dyan. May mga religion, hindi sila maan sa mga imahe. Yung mentalidad nila, parang pilosopo, no? Hindi naman ho yung imahe, paulit-ulit ang sinasamba namin. Yun ho, kumbaga sa ano, yan po, retrato lang ng Diyos. Oo. Anong magagawa mo? Sa paghingi namin ng kami mga Katoliko, yan naman ng mga yan. Tingnan nyo, dami-dami na, milyon-milyon ang deboto ng mga mahal na pong Nazareno, Tondo, Gibang, ang dami ho hindi naman ho tanga siguro ang mga Katoliko nasa pupunta dyan sa mga ganyan. Meron ho kaming, may mga dasal ho kami na nabibigyan na natutupad ng mga kahilingan namin. Kasi alam nyo, sa totoo lang mga friend, lahat ho yan yung mga deboto na yan, tanongin nyo ho yan, isa-isa, lahat ho yan, meron ho yang natanggap na biyaya sa mga imahe na yan. Sari-sari, hindi lang naman ho yan yan, imahe ng mahal na Birheng Maria, dadasal ka sa kanya. Lahat ho yan, dinadasalan namin. Pero yan ho, mga, sa Katoliko na ho to ha, sa Katoliko. Kaming mga Katoliko. Yan ho ay retrato lamang. Parang paulit-ulit, no? Pag nasa ibang bansa ka, may dala kang picture, kinakausap mo. Lalo nung wala pang cellphone. Ngayon, meron na, video call ka na lang di ba? Dala-dala mo. Dala-dala ko yung picture ng ganyan, misis ko, parang ganun lang yun, no? Wag niyo hong anuhin na kahoy lang yan, bakit ba? Hindi ho ganun, yun yung mga sinasabing imahe na hindi, nung mga panahon ho nung Moises, may mga kung ano-anong imahe na ulo, agila, yun ang dinadasalan nila. Ito hindi ho, parang ito ho yung mga image na yan Naku, mahirap pong magpaliwanag sa pilosopong tao, no? Lalo-lalo na ayan mga sinasabi nasa mga Katoliko. Sila daw magaling kasi nga hindi mahirap pong pag-usapan yan. Pero yun nga, paulit-ulit, yan yung mga imahe na yan, hindi ho yan ang aming sinasamba. Yan ho, litrato lang niya. Sa maniwala ko siya, lahat ho yan, na mga yan, mga deboto na yan, meron ho mga nakuhang kahilingan na nagkaroon ng katuparan. Ano ba naman to? Kaka-renovate pa lang.
Kaka-renovate pa lang pero bumagsak na agad ang kisame sa bahagi ng NAIA Terminal 1. 7 ang sugatan dyan. Nakatutok live si Rafi Lima. Rafi? Ba namang malas yan? Nandun ka sa airport, babagsakan ka ng kisame. Buti, walang namatay. Ba yan? Mel, nananatiling normal ang operasyon sa may arrival area nitong NAIA Terminal 1 matapos ngayong aksidente kanina kung saan bumagsak ang isang bahagi ng kisame katabi ng isang restaurant dito sa NAIA 1. Mag-aalas 11 kaninang umaga nang magkagulo sa West Arrival Curve Area C sa NAIA Terminal 1 Arrival Extension Area na bagong renovate nito lang Pebrero. Bumagsak kasi ang bahagi ng kisame katabi ng isang restaurant. May upuan pa man din sa ilalim. February, March, April. 2 buwan pa lang bumagsak na. Ano ba yan? Tapos overpriced pa. Yan ang trabaho yun. Dapat may managot dyan. Nang bumagsak na kisame at may mga pasahero naghihintay ng kanilang sundo. Ang isang lalaki nakaputi, kitang hawak ang kanyang ulo habang papalayo sa bumagsak na kisame. Ayon sa report na nakarating sa Department of Transportation, 7 ang sugatan sa insidente. Agad naman itinakbo sa ospital ang mga nasugatan. Inutusan na rin daw ng DOTR. Ano ba namang kamalasan yan? Ha? Eh, maski anong ingat mo. Eh, nandun ka sa arrival, eh, babagsakan ka ng kisame. Ay, puta. Manila International Airport Authority o MIAA na makipag-ugnayan sa New NAIA Infra Corporation o NNIC, ang pribadong operator ng NAIA, para agad imbestigahan ang insidente. Sa isang pahayag, sinabi ng NNIC na nasa stable na kondisyon na ang mga nasugatan. Nang puntahan namin ang bumagsak na kisame kanina, inabutan namin ang ilang kawani ng NNIC na nag-inspeksyon sa lugar. Ayon sa NNIC, ligtas na ang pinangyarihan ng insidente para ipagpatuloy ang normal na operasyon sa lugar. Nilagyan na lang ng kordon ang mismong pinagbagsakan ng kisame. Tiniyak din Mel ng NNIC na patuloy silang magbibigay ng tulong sa mga naaksidente dito nga sa pagbagsak ng kisame kanina. At hindi rin ito naapektuhan yung overall na operasyon dito na NAIA Terminal 1 dahil sa insidente. Yan ang latest muli dito sa NAIA 1. Mel? Maraming salamat. Paano kung may namatay? Wala ka... Ito, mga comments dyan sa nangyari. Oh. Parang flood control lang. Eh, may isa. Estimate 100 pieces metal. Puring. Binili. 30 pieces. 100 pieces daw ang binilan. 30 pieces. Bollard. Then yung kisame. Made by DPWH. The new NAIA project. NAX ICC na yan. Pasok, Ma'am Auntie. Legacy na, ha? Baka Vince Dizon yan. Kurakot pa. Itong mga comments. May bago pa ba? Only the Philippines nakaka-proud. Ito pa isang comment. Habang may collapse na mangyayari. Ito isa. Tipid sa material. Mga mukhang pera. Architect. Ito may isa. Architect and engineer is the responsible. Paano kung may namatay? Isa, di man lang nasagot kung sino ang accountable na gumawa o may project sa renovation nito. Wala, di ba? Kulang sa balita. Sino? Imbestigahan pa rin daw eh. Imbestigahan. Marami ng investigasyon. Nangyayari. Ito may isa, hindi pa nalindol. Hindi pa nalindol. Wala na. Aasahan sa Pilipinas. Survival mode na talaga. Pa isa. Lahat na lang may ghost project ang gobyerno ni Marcos. Tinipid na naman, nakakurakot na. Sabi standard para may nabulsa. Paldo yung kontraktor. Ay nako, pati ba naman sa airport, sabi standard pa rin na materialis na ginagamit. Ay nako, talaga naman. Yung mga comments dito. Ito mga boss, nagka-ano ako dito, nagka-interest ako dito. No? Sa ilalim ng highway sa Maynila, may nakatagong ibang mundo.
Meron nung itong 139,000 views. Nung ko pa sana i-content to, 2 days ago na ito eh. Sa ibabaw ng highway na ito sa Maynila, kapansin-pansin ang mabilis na takbo ng buhay. Makikita mo ang mga rumaragasang sasakyan, maiingay na truck, nakakapasong init ng araw at libu-libong tao na nagmamadaling dumaan bawat oras. Normal na araw sa isang siksik at maunlad na siyudad. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa mismong ilalim ng konkretong sementong ito ay mayroong nakatagong mundo. Mundong taliwas para sa normal na tao. Sa loob ng isang madilim na tunnel na ginawa sana para daanan ng baha, naninirahan ang dosena-dosenang pamilya at nagsisiksikan. Hindi lang ito isa o dalawang bahay, ito ay isang buong komunidad na nabubuo sa ilalim ng lupa. Madilim, masikip, at anumang oras na bumuhos ang malakas na ulan, pwedeng tumaas ang tubig at ano rin ang lahat ng pinaghirapan nila. Bakit sila nagtitiis sa mabaho at masikip na gusaling ito? Paano sila nakakasurvive? Natutulungan ba sila ng ating gobyerno? Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo mag-upisa, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumagupa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Pagpasok pa lang natin sa bunganga ng tunnel, ramdam mo agad ang pagbabago ng paligid. Paliit ng paliit ang espasyong lalakaran mo na sa ilang bahagi ay kailangan mo na talagang yumuko para lang makapaglakad. Ang mga pader na semento ay mahahalata mong hindi natapos at puno na ng dumi dahil sa mahabang panahon ng pagkababad sa humidity at ang sahig naman ay tila hindi pantay. Malinaw na ang gusaling ito ay hindi ginawa para tirahan ng tao dahil idinisenyo ito para saluhin at idirekta ang tubig baha kapag may matitinding bagyo. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting may mga pamilyang napadpad dito at dahan-dahang hinati ang espasyo para gawing maliliit na tirahan. Ilang hakbang papaloob, makikita mo na ang diskarte ng mga tao dito. Dito mo masasaksihan kung paano sila mamuhay. Gamit ang mga manipis na plywood, mga pinantagpi-tagping kurtina at mga lumang piraso ng metal at plastik, gumawa sila ng mga simpleng kwarto sa magkabilang gilid ng tunnel. Ang bawat seksyon na ito ay kasya lang talaga para sa isang higaan, maliit na estante at minsan ay may nakasahit pang maliit na telebisyon sa pader. May kuryente naman ho sila. Grabe hong hirap. Kung minsan mapapatanong ka, no, mga friend. May kinabukasan pa ba ang mga taong ito? Kaya ako minsan, no, mga friend, pag may nararamdaman akong, may sasabi ko, di ba? Meron kang problema, tignan mo yung mayan. Sasabihin mo lang, Lord, salamat. At ganito ang buhay ko, hindi ako kagaya nila. Mga ganun eh. No? Tapos makakarinig ka ng mga yan ang mga yan. Mga siguradong boto na yan sa 500 piso. Mga friend. Taon na ho sila dyan sa ilalim ng tulay na yan. Taon na. Dyan na ho sila nagkaanak, lahat. Oo. Malungkot, pero ang tayo mo, ilang taon na sila dyan, dekada na nga eh. Oo. Marami pa ho eh, na talagang sobrang hirap na dinadanas. Oo. Kaya itong mga politiko nito,
Mga walang konsensya eh. Gaya ito si Bato. Wala mo, sumusweldo pa yan. Tatago lang. Ang laki na sweldo niya, 100,000. Eh. Tsaka yung mga ibang inutil na senador dyan, na wala namang silbi. Yung mga sinisweldo ninyo, bigay nyo na dito sa mga kawawang ito. Tulong nyo na lang. Oo, wala naman kayong ginagawa dyan, kundi manggulo lang. Kundi magdadaldal kayo na kung ano-ano. Diba? Eto, mga friend, no? Siguro ako lahat naman siguro yan ng mga dumadakila dito kay Duterte. Abay putang ina, gumising na kayo para kayo mata. Ito, sa mga DDS demon, minions, dyan na Katoliko, ano ang masasabi ninyo dito sa tatay nyo, the best president? Challenge the Catholic Church. You are full of shit. At mabaho rin kayong lahat. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang kung gano'n. Paano ka maka-concentrate na yung Diyos mo pinako sa cross? Nakakawala ng... Tayo yung mga pagsasabi, no? Nakaharap po siya sa mga tao yan. Yan. Amen. Believe. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Sabi na sirado na ang David. O, kita mo, alam nyo kung minsan, no? Na sobrang galing ng mga tao, kagaya ng mga hype nito. O, ngayon, Diyos din ang puro sila Diyos, di ba? Lalo si Sayad, di ba? Puro peke itong mga to. Kaya yan ang inabot nila. Sana nga itong gobyerno na to ni BBM na to, tapusin nyo na itong mga to. Maawa kayo sa Sus Mariosep. Sino dadating? Si Pope. Gusto kong tawagan. Pope, utang ina ka, umuwi ka na. Tapos, sasabihin ng mga Didimons Minions na ipagdasal nila si Digong Duterte. Samantala, si Digong Duterte ay binastos ang Panginoon, minura at tinawag na buang at stupid God. O, sa mga Katolikong dinis dyan, anong masasabi niyo kay Digong? Aray ko! Ayan. Ewan ko kung ano ng mga friend, anong meron tong Duterte nito para pag nakita mo ginagawa, imposible namang, pero siguro bayad nga yung mga nagsisigaw dyan na ano, no? Kasi kung naniniwala ka talaga sa Diyos, puta, isa kang baliw para paniwalaan pa itong mga Duterte na to, di ba? Yun lang yun. Isa kang buwang. Minumura na nga yung Diyos eh. Kung ano na sinasabi. Tapos, Duterte pa kayo ng Duterte, mga sintu-sintu kayo. Nagkulab na nga tayo mga friend. Antok na po ako. Sa totoo lang mga friend, sa hirap po ng buhay, no? Milagro na lang. Kung itong mga nakatira sa ilalim ng tulay, may magandang kinabukasan pang naghihintay. Diba? Pero hindi natin masabi buhay ng tao, di ba? Manny Pacquiao nga, kalayo bang yayaman siya ng ganyan? God moves in a very mysterious way, di ba? Kapit lang. Susan de la Cruz, shout out. Good evening, Karox, at sa mga ka-warriors. Elizabeth Scario. Good evening, Sir Rox. Ano pa ba ang dapat nating makita dito sa mga ugali ng mga Duterte? Saan na yung umastang hari at pati mga anak nito? Grabe. Ang akala nila sarili nila, untouchable pa sila. Di sila pwedeng magalaw. Di sila pwedeng kasuhan. Ay, dapat magising ng taong bayan kung gaano sila kasama. Yun nga eh. Kaso nga, lalo itong mga nagsisigaw dito ng Duterte, pareho may Katoliko rin dyan. May hiyakay sa sarili nyo. Sumagot si 3J Show, iba ang mga Duterte, talagang pinakikita nila na sila ay mga kampon ng kasamaan. Huwag kang haharang-harang sa daan nila at kahit DDS ka, masasampo lang kanila. Totoo yan, 3J Show. Kalat ni Baya, shout out.
Michael Edwin Mike, shout out my friend. Claudio Lailon, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless Kalatni. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Natatakot pa yan si Pulong na ipadisbar daw niya nananakot pa si Pulong, ipapadisbar daw niya yung mga judge sa pipirma sa search warrant. Talagang mukhang hawak nga nila ang mga Kwarta Suprema Justices. Ayun na nga eh. 3JC ulit, na. Paano na lang kung magiging DND director ito? O, di ba? Hindi lang nakakatakot, meron pang words na hihigit sa nakakatakot yan si Pulong. Kahit mga DDS, kung sakaling maging DND director ito, kahit DDS sila, di sila sasantuhin ng mga Duterte. Totoo. Kaya nga, nakay PBBM diba? Val Martinez, shout out. Mga abusado talaga, mabait lang talaga ang presidente natin ngayon. Kung kay Erap lang yan, may kalalagyan ang mga kupal na yan. Totoo Mary Lebron, shout out. Tsaka napakalaki ng sindikato na to. Napakalaki. Meron nga ako nabasa Mukhang hindi yata bibigyan. Kunyari, mabibigyan ang bank record yung susuplay na yung bank record. Hindi raw bibigay ng bangko. Oo, may nabasa ko pero hindi natin, bukas na lang. Lembrado Ludovico, blessed morning Karox and to all warriors. Ngayon lang nangyari sa bansa ng ganito. Presidente ng bansang minumura ng mga hayop, baliw na pamilya Duterte. Ito namang si BBM, tahimik lang. Sobrang lambot. Totoo nga siguro yung sinasabi ni Glenn Chong na we know what we did last summer, 32 million votes. Tikom na tikom ang BBM. Hay, nako, Pilipinas. Lord, please save the Philippines. Totoo yan, librado. Rodelia Alpilor. Hello po, Sir Rox. Tama ka, sir. Lahat ng mga sinasabi nila ng mga Dutertaning, kabaligtaran, puro patama sa kanila. Binabaligtad nila. Iwas sa mga kasamaan nila. Sanay na sila talagang mana-mana sa amang walang hiya. Oo nga po, sana matupad na lahat ang sinampang kaso ni Sentry. Sa mga salot na anting inambayan. Kaya pabor sa ating bayan ang pagdeklara ni Sara Lustay na unti-unting namumulat ang taong bayan, yung mga DD na yan. Ala na, may topak na sila talaga. May si Lord di niya hahayaan na malugmok sa mga halang ang kaluluwa, Sir Rox. Di kaya kinikilabutan sa mga pinagsasabi ang paktang Lustay na yan, salot ang pamilyang Duterte ning, Sir. Ay, kakawala ng mood. Mga salot na yan. Dasal ko, Sir Rox, sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon, may liwanag na. Salamat po at ingat po tayo lahat. God bless po. God bless. Rodelia, Sam AJ, malaking sindikato mga Duterte. Drug lord ang mga pamilya na yan. Parang Mexican cartel, hawak ang kapulisan at korte, dapat matsugpo. Yun nga sabi ko sa Sam AJ. Talagang napakalaki. Sumagot si 3JC Opop, sinabi mo, di ba member nga ng Chinese Mafia si Pulong at may tattoo yan sa likod na ayaw ipakita? Kaya ganyan sila kawalang iya kasi back up sila ng sindikato. Kita mo nga si Gongdi, kung makaamin ang kanyang mga papatay, baliwala lang sa kanya. Kasi di siya magagalaw, protektado siya ng sindikato. Pero kapag si Lord ang kumilos, kahit pa lahat ng sindikato ng buong mundo, kakampi nila, di sila uubra sa Diyos. Totoo yan, 3 days pa. Alberto Laer, shout out. Karoke. Ang mga utak ng mga Duterte, mataas ang lagnat ng mga utak bukbok at anay. Sobrang tapang pero nung hinamon sila, Baste, Duterte, Digong Duterte, Iwaldi Carbonel, nagtago silang dalawa. Baste, Duterte, Digong Duterte, bagang buntot nila, duwag ang mga Duterte. Karo, totoo naman. Matapang nga lang sila dahil marami silang kwarta.
Yun ang kanilang tapang. Na masyado lang nagago nila Pilipinas. Retiring soon, oh. Kalaban daw nila MPA po, tangina. Yun ang mga tauhan nila, MPA. Boss, may mga huda sa loob ng pamunuan ni BBM. Yun nga, tingin ko yung iba pong nakapwesto ay nagsisilbing espiya ng mga Duterte. Mag-campaign signature kaya tayo, napatakbuhin natin sa pagkapangulo si Atty. Claire. Mangunginig siguro sa takot ng mga DDS. Walang bot tong BBM nito eh. Alambot talaga. Friends, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Polinar, shout out sa inyo mga friend. Ha? Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Bumabati at nagpupugay po sa paggunita po ng ating Kwaresma, mahal na araw. Bilang pagdakila po sa ating mahal na pong Jesus, na iniaalay po ang kanyang buhay para tubusin po ang tayong lahat sa makasalanang mundo na ating pong ginagalawan, si Rox. Ang nakakapagtaka lang po talaga si Rox, ang tatapang po ng mga apog at ang lalakas po ng loob gamitin ng isang kalam pong ating pong Panginoon sa pansariling kaitiman ng budi. Totoo yan. At para magpaka-plastic at lokohin po pati ang kanilang mga sarili. Sino po tayo para umusga at bumati ko si Rox? Pero para po sa akin, naglalabas lang po ako ng himutok at mga sama ng loob kasi grabe naman po talaga si Rox ang hindi mga Diyos at mga taong pang-aabuso para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po si Rox doon sa mga kababayan po natin na nasa kahabag-habag na kalagayan. Wala pong boses at daan para po sila ay marinig din. Totoo yan, pre. Sobra pong mapang-abuso ang mga may kapangyarihan para po tapakan at gaguhin lang po tayong lahat. Iisa po ang ugat na pinanggagalingan ng mga baluktot po nilang sungay si Rox. Kwarta-kwarta at puro pa rin po kwarta ang tunay na salarin kung bakit po ang mga halimaw sobra pong nanaig ang paggagahaman at kapit to kung kapangyarihan. Puro po sila mga walang konsensya at takot po sa Diyos, si Rox. Wala. Hindi naman po magpapakabanal na parang mga asong ulol po yung mga yan nang walang katigil-tigil po sa pagkahul kung mga wala pong maiitim na balak po ang mga yan, si Rox. Totoo, dasal ko po palaging panalangin, sana po dumating po sa kanila ang pagkalos po ng Diyos sa lahat po ng mga sobrang at pang-aabuso po nilang ginagawa sa ating pong bayan at sa mga kapwa po natin kababayan. Sobra-sobra na po at dapat na po talaga silang kalusin lahat ni Lord, si Rox. Hindi po tayo tutuwid at aayos, magiging maunlad ang bansa kung ang mga manmumuno po ay gustong-gusto pong makapanakop at maging pinuno po ng bansa at talaga pong ayaw tumigil sa kanyang mga baluktot na hangarin. Wala po tayong masisilayan at aasamin na magandang bukas si Rox hanggat nagkalat po sa daan ang mga halimaw na tulisan. Hanggat di po sila nasusupil at di po napaparusahan ang mga dapat bitayin sa silya elektrika. Gat ang aming pong John Lloyd ng Cavite patuloy na magiging pipe, bulag at bingi. Si Rox. Palagi ko pong sinasabi sa iyo, sa bugong biyahero, ang jackpot laging sigurado. Sa ating gobyerno, bukbok ang aabutin mo. Kuda doon, kuda dito. Ang ending po, puro buta, puro joker, mga walay, puro plano, pagsikuting, di natuto. Madam Sayad, sigurado, no joke, putol ulo. Totoo yan. Ay, nako, Tia Deli. Bised, shout out. Good morning, Sir Rox. Mukhang bumabata yata tayo. Sana all. Hindi. Chupista Bunao. Good morning po, kuya. At sa mga ka-warriors. Ay, nako, kuya. Paano gagalaw ang DILG?
mukhang puon niya ang huhulihin. Tayo dyan, Chupista. Chupista ulit, Huwag na po tayong magtaka, kuya. Pera-pera lang yan. Or kamay na bakal para di madisbar. Chupista ulit. Aba, kuya, nakita po ako na si Mediadea at Badoy ay confined sa ospital. Idinalangin pala nila. Sana daw po mamatay na daw si BBM. Ngayon, sila ang nagdidelikadong kondisyon. Lalo na si Mediadea, bilis talaga ng karma. Parang arte naman yung kay Mediadea Parang arte. Eddie Luna, shout out. Mamalat ako sa kakainom ng malamig. Init Hi, hello, Karox. Magandang gabi sa inyo dyan. Sa mga Duterte. Ang mga Duterte kaya gustong makabalik sa kapangyarihan ay para maghigandi at lulubos-lubusin na ang paghakot ng pera. Totoo. At baka ang mangyari pa, ideklara nila na sila na ang may-ari ng bansang Pilipinas. Sila na ang magpapanggap na may-ari, kaya sana isa man sa kanila ay hindi makabalik sa kapangyarihan. Sana magkaisa ang mga Pilipino kahit sino gusto nilang maging presidente. Basta wag lang ito, hindi lang Duterte. Mabuhay ka, Karox. Totoo yan, Eddie Luna. Putang ina, pag nakabalik yan, Diyos ko. Tapos, putang ina, sa laki ng ginastos ng mga hayop na yan. Sa kababayad na abogado, putang ina. Babawiin agad yan. Tangina, kawawang Pilipinas to. Eddie Luna ulit. Ako din, Karox, naniniwala ako na pag sumapi ka at kasapi ka ng mga didilis, may problema ka sa utak. Siyempre, baliw. Dolor Garcia, friend Ivy Bingson. Emens Caloonanak, shout out Eddie Luna ulit. Yung mga yan, kaya matatapang dahil sa laki ng kanilang ninakaw. Yun ang nagpapalakas ng loob nila, kaya kahit wala ka sa hulog, ang mga sinasabi, okay lang sa kanila. Kahit tawagin silang makapal ang mukha dahil pera nila na ninakaw, yun ang matinding lang kakampi sa lahat. Nauusig sa kanila. Salamat sa iyo, Sir Rox. 3J Show ulit Alam mo, Sir Rox, sinabi ko naman sa iyo na drama lang ang mga DDS. Yang re-raid daw niya bahay ni Pulong, ginawa yan ng DDS para kuno may masisi sila sa paglabas nila sa pumutok. Pero sa DDS lang naman patok ang kanilang palabas. At syempre, kunwari magre-react si Pulong, kunwari galit na galit, maghahamon ng para siga sa kanto. Ang tawag dyan theatrical o manipulated. Sila lang naman ang umaarte at sila rin ang naniniwala. 3J Show ulit Wala talaga silang patawad kahit mahal na araw. Ito mga didilis na ito. Kung makagawa ng palabas, big deal nga naman, di ba? Di ba? Eddie Luna, yan sinasabi ni Pulong Duterte. Sabi nga ng iba, gawa-gawa lang nila, sila din ang gumagawa ng issue para makapagsalita na makapaggago sa mga Pilipino. Pilit nilang bina-brainwash para sabihin sila ay api. Wala nang sinabi yung mga yan. Sabi ni Pulong, masama ugali at mga bastos daw sa sinasabi niya, salitang Cebuano, Bisaya. Sila yun diba? Ray Show ulit Kala ko ba siga at hari ito si Pulong? Bakit di niya mabanggit mismo ang pangalan ni Matibag? May sakali pa siyang matibay. May takot din pala kahit konti, di ba? Duwag yan. Di Luna ulit yan si Sayad. Pag naging presidente mula 2020, sigurado magkakagulo at lalong hindi matatahimik ang Pilipinas. At si BBM, sinasabi na dila lang niya walang tama. Sige nga, subukan nyo. Wala nang
ginawa ang mga Duterte kundi mga magbanta. Alam nyo kung gusto nyong makabalik sa kapangyarihan, una, humingi kayo ng taos-pusong patawad sa Diyos. Pangalawa, sa mga taong sinaktan mo, sa mga Pilipino, humingi din kayo ng tawad at magpakumbaba at iwasan ang masamang salita sa publiko. At pag huli, ibalik ninyo ang ninakaw ninyo. Sigurado, mamamatay kayo ng may dangal. Mamamatay kayo ng may dangal. Salamat sa iyo, Sir Rox, di ba? Hindi gagawin yan, kakapal na mukha niyan. Jojo, shout out. For sure, impeach sa... For sure, pero acquit sa Senado yan. Maril Pabianak, shout out. Blessed and Holy Friday po tayo sa mga ka-warriors. Wow, galing-galingan talaga mga anak ng mga ni Mang Rode. Wala talagang paggalang sa isang banal na araw para gunitain ang sakripisyo ng Panginoon. Kahilingan natin na huwag ipaintulot na makabalik sila sa kapangyarihan. Sadyang pinagulo nila ang ating bansa. Sinira ang reputasyon ng buong mundo. Bumabangon tayong pilit para sa kabutihan, pero kung sila muli, papaano ang ating buhay? Ganun ang sitwasyon. Totoo yan, friend. Ha? Shirley J. Sir, shout out ha. Ganyan naman ang mga DDS, Karox. Pag may search warrant, amo nila, nakabantay agad sila sa bahay. Wala rin naman silang magagawa tulad ng kay Pacquiao. Yun nga, puro na lang pagbabanta ang maririnig mo sa mga mag-aama na yan. Pero ang kasamaan ay may kahangganan. PBBM, may 2 taong ka at kalahati ka na lang, kaya bilis-bilisan muna. Maraming kaso ang mga Duterte na natutulog. Sana may mangyari naman ang sinampang kaso ni former Sentry. Have a great time everyone. Happy Holy Week. Shirley J. Sir ulit oh. Ha? Salamat naman hindi ngayon nagmumura si Inday. Ang bait ah. Christian Chengnak, shout out. Ay nako. Mission accomplished mga friend. Hanggang bukas po muli. Sabado de Gloria naman. Ay nako Lord. Save the Philippines. What? Good night. God bless everyone.